ng batas, I'm going to ask you to sit down now. Pwede na kayo po. Joe, I want you to answer me honestly. Will you have Liz to be your wedded wife, to live together according to the law of God and the holy estate of matrimony or marriage, where you love her, comfort her, honor, and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only to her as long as you both shall live. Kailangan nila ka rin ito sa ganun. Yes. Thank you. Let's pray. Tayo kung lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, sa oras kong ito, ikaw ang Diyos mismo na nagsabi sa amin na it is not good for a man to be alone. At Panginoon, sa oras kong ito, kami ay tumutupad sa iyong layunin sa aming buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang tinutukoy na Diyos ng magiging mag-asawa ito, si Joe at si Liz, or si Liz at si Joe. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat in honoring this marriage, Father, you are in the midst of us. At Panginoon, sa oras na ito, nire-represent po ng spiritual marriage in unity between Christ and His Church. Lord, in the name of Jesus, sa oras po ito, ang langit po namin dalangin ay patnubayan mo ang buong seremonya at buong palatuntunan ngayong hapon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I have someone, sino po ang magbabasa ng 1 Corinthians chapter 15? Who will read 1 Corinthians chapter 13? Pwede siguro kayong dalawa ang magbasa ng 1 Corinthians chapter 2. Please. If I speak in a tongues of men and of angels, but I have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal on my hands. If I have a gift of prophecy, and fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, and have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and surrender my body to the flames, and have not love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with it. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became man, I put childish ways behind. Now we see but a poor reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope, love. But the greatest of these is love. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita ay makita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po palakpak sa kalapati na okay na mo para sa Panginoon. Mas malakas dapat yung para sa iyo. Okay? Alright. Here we go. Ang pagkakasal o ang pagpasok sa isang union or partnership ng mag-asawa ay sagradong-sagrado. Alright? Bakit? It is instituted by God Himself. Right? Ang Panginoon mismo ang nagsimula nito. At kung mapapansin natin sa ating panahon ngayon, madalas natin marinig yung mga sinasabi
pag sinubukot na pasok ka, iluluwa mo lang din. No? Although ganyan ang karaniwang nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi maganda ang nagiging resulta. So kaya muli sa oras mo ito ay isang paalaala sa mag-asawa na o sa ikakasal pa lamang kay Liz at kay Joe na ang pag-asawa ay hindi parang kanin mainit. No? Kapag napasok ka, iluluwa mo. Hindi. Palitan natin yung kasabihan ni Lolo at Lola. No? Gawin natin pag mainit, hipan mo na lang bago magsubo. Pwede ba yun? Huwag mo lang iluwa, hipan mo muna. At bago mo isubo, hipan mo muna. Kaya para pag sinubo mo at nainit na tayo, hindi mo na iluluwa. Tama ba? Tama mali? Alright? Okay, sino pong nag-agree sa akin? Tumanguha po kayo dyan. Yan. Alright. So, kamukha nga na nabanggit ko sa inyo kanina, we really had a great time for a month and a half. Na, and you know, hindi madali sa mag-asawa, sa ikakasal natin ito. Alam niyo po, umuwi sila sa Bataan just to talk to me. Because I'm also a marriage counselor. At linggo-linggo ito, nadidiscover namin kung ako naging part na nila ako eh. Nadidiscover ko yung personality ni Liz, lalo na yung personality ni Joe. Si Joe pala, magkahawi kami, pareho kami obsessive compulsive. Lahat dapat nakaayos. No? So, bakit? Kailangan nilang pinakilala isa't isa. Meron po akong isi-share, hindi lang po sa kapakanan ng ating ikakasal ngayon, pero paalala sa ating mga witnesses, sa lahat na nakikinig sa akin, sa ating mga ninong at ninang, sa ating mga secondary sponsors, sa lahat na nandito ngayon. 3 puntos lang bago tayo magpatuloy sa ating seremonyas ng kasal na ito. 3 points para kailangan ito sa ating buhay araw-araw. Okay? Higit sa lahat sa mag-asawa at may pamilya lang. Number 1, kailangan sa isang partnership, kailangan sa isang mag-asawa, nandun yung salitang letter C, care. Alright? Kapag walang care, wala kang care. No? Alright? Kapag hindi nangunguna sa iyo yung pag-iingat para sa asawa mo, mga kapatid, ikaw ang pinakawalang kwentang tao sa mundo ito. Dapat hindi ka ikinasal. Sapagkat kapag kinasal ka o kapag kasal ka na, ang priority mo hindi na yung sarili mo eh. Tama? Ha? Nakikinig ko ba kayo sa akin? May mga asawa na dyan? No? Ang priority mo, hindi ikaw. Alright? Ang priority mo, yung misis mo. In the case of Joe and Liz, Joe, ang priority mo ngayon si Liz. Alright? Okay, yung isusubo mo, bago ikaw, siya muna. Nagigets niyo yun. Yung may mga asawa sa atin, ito po ay paalaala. Baka nakakalimutan mo na, okay, na ang priority mo, actually hindi ikaw, okay, yung asawa mo. Kung ikaw ay lalaki, ang priority mo, yung asawa mong babae. Kung ikaw ay babae, ang priority mo, yung asawa mong lalaki. Nagkakaintindihan mo ba tayo doon? Kasi, kung walang care, palagay ko, para tayong hindi magtatagal. At alam po natin, yung care ay binubungkal. It is being nurtured every day. Okay? Tanong, sa ating may mga asawa na o kinasal na, when was the last time did you say, I love you to your spouse? Lahat po na nakikinig sa akin ngayon, huwag po kayo magbigay-bigihan. No? Tatanong po yun ng diretsyo. Kailan yung huling beses na sinabi mong, I love you o mahal kita sa asawa mo? Kapag ang sagot mo ay 1972 o hindi mo na matandaan, mga kapatid, medyo may problema ka doon sa caring department. No? Siguro gawin mong project ngayong araw na ito, pag uwi mo sa bahay at kung wala dito ang misis mo, sabihan mo, I love you. Okay? Sabi po ng mga eksperto, ang salita I love you, kailangan marinig 11 times a day. Did you hear me? 11 times a day. Kailangan, ano kasi yun eh, terms of endearment. Okay? Ito ay, kung maniwala ka at hindi, ito ay magpapalalim at magpapatibay ng bonding yung mag-asawa. Right? 11 times a day, kailangan marinig ng asawa mo ang salita I love you. Tanong, nakakailan ka na ngayong araw na ito?
Ngayon, kung nandito naman, yung asawa mo, hindi mo mas maganda, kalabitin mo, iyakapin mo, sabihan mo, love you. Sabay halik. Alright? Bakit? Kasi, alam niyo po mga kapatid, yung care, yun yung unang nawawala kapag matagal na ang relationship. Alright? Nagiging familiar na kasi tayo sa isa't isa. Kaya isang paalala, hindi lang kay Liz, hindi lang kay nag-I love you na kayo, no? Hindi lang kay Liz, hindi lang kay Joe, hindi sa ating lahat. Ba't sila Kailangan may care. Ha? Say the word care. Tari. Second, kailangan meron tayong commitment. Right? Okay, sir. May commitment. Mga magulang, may commitment ka bago sa iyong mga anak sa asawa mo na kailanman hindi ka titigil sa iba. Titigil ko yun, ha? Ipa. Na kailanman hindi ka titigil sa iba. Ulitin ko ulit, ha? Sa kapakanan ng mga nasa likod. Right? Hindi ka titingin sa iba. Ano po sa Tagalog yun? Ha? Dapat meron tayong married look. Ha? Right? Yung married look hindi nakukuha sa singsing. Ang dali kong tanggalin ng singsing eh. At itago ko. Di ba? Pero kapag may married look ka, no? Yung nakalagay sa noo mo, nakatato sa noo mo, may may-ari na sa akin at kailanman hindi mo umatitikman. Kaya yun ang ibig sabihin ng commitment. Right? Sa ating mga may asawa na, tandaan mong mabuti. Alright? Ang commitment mo, first and foremost, hindi sa iyong mga anak. Ngunit, dyan sa nagbigay sa iyo ng iyong mga anak. Right? Yung commitment mo is a choice. It is not based on feelings. Kahit ang maging lumpa-lumpa na siya, kahit ang maging ang palaya ang varicose veins, mga kapatid, pinakasalan mo yan, pangatawanan mo. Alright? Walang sulian. Yan ang ibig sabihin ng commitment. Then, be man enough to stand on your ground and say, I will have this married look. Alright? Have that married look. Kapag may dumaan isang sexy babae, Jo? Na? Mga nino? Ano? Mga nina? Huwag mo na yung mga nina. Mga nino? Anong nangyayari sa atin? Kapag talagang, wow! Alright, may pagka Christine Reyes, dumaan sa harapan mo, naka-bathing suit, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? You know? Titignan? Ang sabi nila ganito, tignan mo na lang ng diretsyo, huwag mo nang bibitawan. Kasi pag tinignan mo uli, yun, kasalanan na talaga yun. So ano ibig sabihin? Hindi ka na-appreciate, pero ang punto, mga kapatid, ikaw, meron ka na. Okay? Nagkakaintindihan ko ba tayo have that commitment? Pero, ang pangatlong C, by the way, say the word commitment. Say the word commitment. Yeah. Ang pangatlong C, na magpapatuloy o magpapaandar ng care at saka commitment is dapat ang relationship natin, ang partnership natin, this, John, kailangan Christ-centered. Okay? Kasi Kristo nasa gitna ng ating tahanan. Bubukod kayo, magkakaroon kayo sa sarili tahanan. Right? Ibig sabihin si Diyos ay ang Panginoon active participant doon nasa gitna ng lahat ng pangyayari sa ating tahanan. What if ang Diyos talaga nag-reside sa tahanan natin? Mga magulang, makinig kayo sa akin mabuti. Alright? What if si Lord kasama natin sa bahay? No. Alright? Ano kaya mangyari? Yung talagang presensya ni Lord, physical presence, nandun sa bahay. Palagay niyo, mag-away pa kayo mag-asawa? Hindi. Palagay mo, merong hindi matinong anak? Wala. Yun ang ibig sabihin ng pagiging Christ-centered. No? Kapag ang Diyos nasa gitna ng tahanan mo, at active siya, hindi siya passive, mga kapatid, alam mo ba na ang tahanan mo, tatlong bagay ang mangyayari? Makinig niyo ang buti dito. Una, magiging successful ka. Hello? Sino po dito gusto maging successful? Sa pag-aaral niya, sa business niya, sa career niya, who wants to be successful here? Alright? Give God the rightful place in your heart and in your home. Yes?
dapat si Lord ang nasa kita ng tahanan. Kung hindi, wala. Success will be, it will be foreign to your vocabulary. Bakit? Wala yung nagbibigay ng success eh. Pangalawa, ito gusto niyo marinig to. Believe me, prosperity. Sino po sa atin dito gustong uminam ang buhay? Tatlo lang. Tayo na lang kayong dalawa mag-usap. Tayo. Wala eh. Parang, sino gusto yumaman? Sabi mo, kung gusto mo yaman, ako yan! Diba? Diba? Huwag kang maniniwala o huwag mong papakinggan na ang buhay Kristiyano pang mahirap. Wag! Kaya nga meron ang Diyos na nasa sentro ng buhay mo, gusto ka niyang payamanin. Gusto niya umandar at gumana ng maayos ang buhay mo. Gusto niya lahat ng negatibo mawala at gusto niya maging positibo ang tahanan mo. Ito, Right? daraan. Iba mo yung mayayaman, iba yung diwa. Hindi napansin? Right? Iba yung level nila eh. Pero kung si Lord, ilalagay mo sa gitna ng tahanan mo, grabe, papasugin mo yung level na yun. And third, kung ano bang dumaan sa'yo, magiging overcomer ka. Alright? Sino dito dumadaan sa suliranin ngayon? Dumadaan ka sa problema. Ako lang. Dalawa lang tayo. Alright? Alam mo ba, pag si Lord Christ-centered nasa gitna ng tahanan mo, may pag-asa ka. At alam mo ba, kahit anong gawin mo dito sa mundong ito, dadaan at dadaan ka sa anumang malas. Bakit? Nasa mundo ka eh. Pero lalo na kung wala kang Kristo sa puso mo, wala kang Kristo sa tahanan mo, forget it. You won't make it. So, tatlong bagay. Kapag si Lord ginawa mong Christ-centered, gitna ng iyong tahanan, part ng iyong tahanan, una, aandar yung care. Aandar yung commitment. Ako, misis, hindi ka naman mamumulong pang mababae ng asawa mo. Alright? Mister, hindi ka naman mamumulong pala lalaki ng misis mo. Bakit? May commitment na eh. Pangatlo, si Lord ito ibibigay. Success, prosperity, and the spirit of being an overcomer. Ngayon, lahat yun ino-offer sa iyo at sa atin. Ang desisyon lamang, tatanggapin mo ba o hindi? The choice is always yours. This, Joe, ito ang binibigay ni Lord sa iyo. Okay? Success, prosperity, and to overcome. Whatever it is, pagpas ng chapter mo sa iyong buhay, marriage is not bed of roses. We know that. You know that right now. But if God is in the middle of your relationship, God is in the middle of your partnership, then everything will be fine. Peace is not the absence of the storm, but peace is peace in the midst of the storm. Si Lord na makapagbigay ng mga. Right? So, Pinalalaman lang. punta na tayo sa ating candle ceremony. Okay? Tapos na po ang aking introduction. Ngayon po, magsisimula na tayo ng ating candle ceremony. Candle? Kaya sinisindihan ang kandila, ito ay seremonya, ito ay paalaala, ito ay simbolo na namatay. Ito ay simbolo na ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag. Ang sabi sa salita ng Diyos, I am the light of the world. Ang kandila sa isang seremonya ng kasal, ito ay nagsasabi na ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag. He alone is our path. Ang sabi ni Hari David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ngayon, gusto ko pong marinig ito at gusto ko rin marinig ninyo si Liz at si Joe, nag-prepare sila ng kanilang vows sa isa't isa. Gusto nyo ba marinig ito? Ito ang seremonya ng kasal. Right? Can we ask you to please stand? Hawakan mo yung mga. Anong sweet ka naman? Parang hawak ng konti. Hawakan mo yung konti. Yun na.
show me motivation. You will go down, angel. And I just can't imagine my life without you. I know that you and me will be an exciting journey. I will always be at your side, your number one fan. I will take care of you and never let you go. I'm your ally, always truthful, faithful, and loyal. There will be patience. I will be forgiving. I will do my best so you will stay in comfort. I never fail to make you smile. Just I love you. It will be you and me against the world. Liz, you know that you are my best friend. The best that ever happened to me. Let us travel the world. Let's build a family. Let us get really, really old here. Okay? Mami Elisa, I do love you. Thank you for marrying me. Let us do our best and let God do the rest. Palakpakan mo tayo yan. Kung nandito kayo sa harap ngayon, ang daming langgam. Can I ask the best man? Nasaan yung best man natin? Best man, please stand here. Yung ating maid of honor. Maid of honor, magtrabaho muna tayo ngayon. Punasan mo ang luha ng iyong best friend. Right?
Can I have the ring, please? Ring bearer? I need the ring now. Maid of honor and best man, please assist. Give me the ring. Nagkakar lagi na ako. Itamba nagawak. Huwag mong gagalawin. Tatambin. Sige, oras. This ring is a symbol of infinity. Pag sinabing infinity, ito ay walang hanggan. At ito ay kadalasan sinusuot ng mga mag-asawa. Ang ibig sabihin ng ring, ikaw ay sa akin, Hanggang ka maglalaro. ako ay sa iyo. Ngayon, I'm going to ask Joe na unahin ang pagsusuot ng sising. Ilis. Magagaan ng stress. Pogi ka ba? Pogi ka ba? Wala. Freeze! Repeat after me. Sige, tak. Hindi ako dito. So, diba, harap na tayo. Kasi, iba yung mga dakit harap ang tayo. Labol niyo. Warang na naman siya. Let me ask the veil. Veil. Veil sponsors. Veil. Papalag ka na? Parang kalbo. Isang tapos na Tita Liz. merong symbol ang veil. Right? Ito ay nakapasan, ang veil ay nakapasan sa balikat ng lalaki at sa ulo ng babae. Ang ibig sabihin ng veil is, tinamo po ito sa Ephesians chapter 5, na kung saan ang asawa, babae, magpapasakop sa lalaki. At ang asawang lalaki, mamahalin ang kanyang asawang babae. Right? So ito po yung ibig sabihin ng salitang ng veil or ng veil sponsorship or ng veil ceremony. Na merong submission na nangyayari sa tahanan. Mula ngayon, si Liz magsasabit siya right under the spiritual authority of Elijah or Joe. So sa oras kong ito, mabigat ang nasa shoulders ni Joe sapagkat yung spiritual authority nasa kanya. But hindi po ibig sabihin na subservient o wala nang sa yung babae. Hindi po ganun ang submission. Alright? Ang ibig sabihin, ang spiritual authority ay nasa lalaki.
Wala. Dito. Sa dulo. Thank you. The chord, please. Ay, dalawang tao. Ay, di pwede. Lilipas-lipas na The lang. chord symbolizes the binding of the husband and wife. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ako ay sa akin, ikaw ay sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng chord. Ang ibig sabihin, magmula ngayon hanggang sa mawalan na tayo ng hininga, yung buhay mo, binibigyan mo kay Liz, at si Liz naman, ibigay ang buhay niya sa iyo. Can I have the Bible, please? Bible. You know? You know? Thank you, Mr. Bible Bearer. Ngayon, ang Biblia ito, Right. ilalagay ko sa gitna ni Joe at ni Liz. Tapos yung kamay ni Pato na. Ang sabi ni Haring David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos sa iyo at sa atin. Ang salita ng Diyos ay active. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kapag ito ay iyong binasa, ito ay iyong sinapuso, ang buhay mo ay aayos, ang buhay mo Parang di ba buksan yung may pula? Gustong tumino. Kasi may kasal. Alright. Mamaya Gusto mong yun. tumino ang iyong buhay, buhay ng tahanan mo, read the Bible every day. Gabi. Read the Bible every day. Ayun. Ang sabi Yun na lang tayo. ng awit ng mga bata, and you grow, and you grow. Can I have the coin, please? Coin? Hindi niya alam kung ano yung hawak niya. Yes, man. Pwede bang makitanggal mo yung coins? Hindi niya alam kung ano yung hawak niya. Stop knocking my head. Parang balon niya. Kung kay Brand, masarap na yung malakas kasi. Right dapat. Right dapat. Right pa rin. The coin symbolizes the treasury of Mali the ka rin na home. bolang. Kadalasan sa ating mga Pilipino, sinong mahawak nito? Dito, bobo. Ha? Bakit di ako bobo? Sinong mahawak nito? Mga kababaihan. Right In my case, kung sa akin mo ibigay ito, lagi ko ang hirap-hirap ko ngayon. Left niya. Ako ay bulaksak sa Bobo pera. nang. Ito nga yung right, ito Pero ma- kailangan binibigyan ako ng asawa ng maingat sa pera at maingat sa pananalapi. Kaya marami yatang Pilipinong ganon. Sa ibang mga lahi, kung sino yung mahusay mag-ingat ang pera, doon binibigay. So, yun hindi natin napag-usapan. Sino mga hawak ng yung pananalapi. Yomi, umupo ka lang dun. Okay. Anyway, pag-desisyon ng buti. Inis na ibang pagkakas. Parang bakla ko sinapay. Kita dyan. Yung pera, sa kanya. Alam mo daw kung para Santa Yung Brenda. pera niya, sa kanya lang. Dito. Hindi kaya Alright. reserva doon ko. Kapag nahulog dito siya, ito sabi dito. Tama mo rin. At ito daw, timidor na malis. Pag nahulog doon. Tahanan lahat, masungit. Alam niyo daw Diba? sa pasahan. Pag walang Pag pera ulat yung daw tahanan ako, ang hirap-hirap ng buhay. Oo, sa kanila. Right? Pero, kailangan din may maayos na pag-iingat ng pananalapi. It's between the husband and wife Ha? to responsibly take care of the finances of the home. Meron lang tayo na-assign kung sino talaga ang bigger ba ng cheque. No? Sa atin, kung sa atin mga kapatid, ay puso ang signs and wonders. Lalo na yung mga credit card sa atin. Na, diba, na-supplement ang asawa mo. Alright? See, she, signs, you, wonder. Diba? Pagkano mo kayang ginastos na kasama ko sa credit card? Pero mga kapatid, kailangan may maayos na pag-iingat. Kaya yung pera, yung coin, it symbolizes the finances of the home. Right? Ngayon, having the cord, having the veil, having the symbol of the coin, and having the symbol of the Bible as guide and map of our lives, sa oras po ito, sinasabit natin o dinudulog natin ang union ng mag-asawang Joe
end this. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ang seremonyang ito ay hindi ng basta seremonya. At ikaw po, Panginoon, ang nagsabi sa amin nun at nagturo sa amin. Lord, mula ngayon, ang tahanan ito, ang papasuking tahanan ni Liz at ni Joe, ikaw po, Panginoon, ang papatnubay. Hayaan mo, Panginoon, ang spiritual leadership ng tahanan ay igawad mo kay Joe. Hayaan mo, Panginoon, ang spirit of submission ng iyong Diyos, igawad mo kay Liz. Hayaan mo, Panginoon, ang infinity, ang pagiging magkasama mula ngayon hanggang sa huling hininga ng ating buhay, ng kanilang buhay, ay igawad mo sa kanilang dalawa. At daling ng Diyos, sa oras kong ito, we declare prosperity, we declare success, and we declare the spirit of being an overcomer sa magiging mag-asawa ito. Ito po, Panginoon, ang aming samanalangin sa maraming pangalan Sa ng pangalan Jesus. ni Jesus. Amen. Wala pa po natin ang Panginoon. Ngayon, habang tinatanggal po ng ating mga sponsors, yung board, yung bail, pwede po ba i-sign na rin natin sabay yung contract ng ating mga ninong at ninang at the same time, unahin muna natin yung mga asawa. Sa batas po kasi, sabi po sa amin ng LSO, sa aming mga nagkakasal, hanggang sa huling pagkakataon, ibigay mo yung option na na mag-isip sila kung itutuloy yung kasal hanggat hindi pa natin deklarang kasal o hindi pa umipirma dito sa marriage certificate. So sa huling pagkakataon, sasabihin ko, tuloy na ba? Yung bail muna. Yung court pa. Dali mo, knockout. Sa amin,
Sino mauna? Harap ka nga. Yung pa ako! Inahingahan mo ako. Attorney Elvina. Mr. Luis. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ka karga ka. Huwag kang humarap. Wala ka. Alam namin Ganda ka na mga kanila. isa pa lang, this is our way of saying and showing respect. Hindi ka ganda. Yeah, bang. Ah, wow. Alam ka mo yung mayabak kasi humarap sa pinanggalingan. Oo. Ma at Nay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Malabol kayo na ikaw yung nangangalapit. Di naman ako. Sa pagpapakita Hindi ka nakakausap sa camera. Kinunaya ka nalabit yung gano'n. Tapos kinuha niya yung camera. Meron pong kasabihang narinig na ang pay it forward, ang parang bayaran po namin ang mga utang namin sa inyo ay magbuo po kami ng sarili namin pamilya. Susubukan Malabol namin kayo na mo. may interest na. Sobra pa. Meron pa sa mga. Malabol kayo. Nunggu spaghetti, pero tingin ko. Hirapan mo tingin sa ako. Tayo po natin yung spirit ng society. Dito. Now, in the power vested upon me by the Republic of the Philippines and by United Christian Church, Yan. Shut up. I now pronounce you Man and man and wife.